Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Atin pong talakayin ang first aid sa nosebleed. Ano po ba ang ating mga dapat gawin? Una po, umupo at bahagyang yumuko paabante. Huwag ihiga o itilt ang ulo paatras para hindi malunok ang dugo. Pangalawa po ay pisilin ang ilong hanggang 10 minuto. Pisilin ang malambot na bahagi ng ilong. Hawakan ng tuloy-tuloy hanggang 10 minuto. Huwag pong bitiwan para sumilip. Pangatlo po ay huminga sa bibig para komportable habang nakapisil ang ilong. Pang-apat po ay maglagay ng malamig na compress. Ilagay ang cold pack o towel na may yelo sa ilong o pisngi para makatulong pong huminto ang pagdugo. Ano po ang mga dapat iwasan pagkatapos tumigil ang dugo? Huwag munang humatching, suminga o sundutin ang ilong sa loob po ng ilang oras. Kailan po dapat magpatingin o pumunta sa emergency room? Kapag hindi po tumigil ang pagdurugo pagkalipas ng 20 minuto o kaya kung may sobrang daming dugo o nahihilo o dili naman kaya kung madalas ang nosebleed mo o kaya kung may tama sa ilong bago nangyari o kung may tama rin sa ulo. Ang mga karaniwang dahilan ng nosebleed ay ang tuyong hangin. Ito po ang pinaka-typical na dahilan. Natutuyo po ang loob ng ilong, nagbibitak ang lining at ito po ay nagdurugo. Paghihilamos o pagsundot sa ilong. Pagkuskus po at pagkuha ng kulangot. Kung tayo po ay may sipon o allergies, namamaga po at namumula ang lining ng ilong. Kasi po pag namamaga, mas madali itong magdugo. Mainit na panahon o pagod. Nakakapagpalawak ng ugat sa ilong kaya mas madaling pumutok. Exposure sa irritants, usok, alikabok, malakas na chemical, pabango at iba pa. O pag-inom ng ilang gamot. Halimbawa po yung may aspirin, mga blood thinners. Ito po yung pang-iwas sa pamumuo ng dugo. Mas madali po kasi magdugo ang ilong kapag umiinom ka ng mga gamot na mga sinabi ko. Injury. Ito po yung pagkakatama sa ilong. Baka nasuntok o na-aksidente. Yan din po ang mga dahilan ng pagkakaroon ng nosebleed. Mataas na presyon ng dugo. Hindi naman po direktang sanhi pero minsan nagpapalala ng pagdurugo. Mga structural issues sa ilong, halimbawa yung may mga deviated septum o abnormal na ugat. Pang-10 ay yung mas bihirang sanhi pero posible. Meron po mga blood clotting disorders. Ito po yung matinding infection gaya ng tumor o polyps sa ilong. Pero ito po ay bihira. Mas maganda kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow, subscribe lang po at i-share po natin ito. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong.